programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop. Pero maniwala kayo sa akin. Gusto ko na matapos to. Hindi nga nakatiis itong si Lynette na mapagsabihan itong si Zoe na kaya ba siya sumama dito kay RJ upang tulungan nga sila upang mahuli na nga itong kanyang ina. At dahil sa nalaman nga ni Lynette na iisa lang pala ang taong nagparukot dito nga kay Don Pepe at dito sa pangluloob sa bahay ni Carlos at ito na nga tauhan ni Moira na si Dax. At dahil dito, nagalit itong si Lynette lalo dito kay Moira na sobra na nga ang kasamaan nito at marami na itong atraso kina Lynette at Annalyn. At dito nga na nag-react kung si Zoe na nanay niya pa rin daw ang kanilang pinag-uusapan na hindi dapat pagsabihan ni Zoe na sana raw ay makarma itong si Moira at bumalik sa kanya ang lahat-lahat ang masama niyang mga ginagawa. At dito nga na concern itong si Zoe na nanay niya pa rin daw iyon. At dito rin na sinabi ni Lynette kay Zoe na baka magawa niyang tulungan ang kanyang ina. At dito rin na sumagot itong si Zoe na gusto na daw niyang matapos ito dahil pagod na nga itong si Zoe at gusto na nga din niya na mahuli itong si Moira. Samantala, nang makabalik na nga sila sa Nagoya Hotel ay dito naman na kinuha ni Zoe ang kanyang cellphone at tinawagan ng kanyang ina. At nag-aalala itong si Zoe dahil nalaman niya na may sakit ngayon itong kanyang ina na parang may infeksyon. At dito nga na sinabi ni Zoe na hintayin daw siya at makipagkita sa kanya. At hindi alam ni Zoe na nandun na nga sa kanyang likuran itong si Doc Lyndon Javier habang nakikinig sa pinag-usapan ni Zoe at itong si Moira. At dito sinabi ni Doc Lyndon na dapat ay malalaman ito ni RJ nang sa ganon ay mapigilan ang pakikipagkita dito ni Zoe dito nga kay Moira. At dito naman nagulat si Zoe sa ibinalita din ni Moira kinaumagahan na okay na daw itong kanyang bagong identity at passport at makakaalis na nga siya dito sa Japan. At tila nalungkot itong si Zoe at sinabi na baka pwede silang magkita nang sa ganon isa katuparan na nga ang pag-sit up dito ni Zoe kay Moira nang sa ganon ay mahuli na nga siya ng mga pulis. At pa rin itong kanyang ipinangako dito ina Lynette at Annalyn na tumulong siya sa paghahanap na mahuli itong si Moira na sa ganon ay magiging malinis itong sarili ni Zoe sa mga hinala dito ni Giselle at lalong-lalo na dito kay RJ. Kaya isa lang mga tanging niyang paraan kundi ipagkanulo na nga itong si Moira dito kina Lynette at RJ kung nasaan nga ito bago pa man ito makakatakas. At napag-alaman din dito ni Lynette na piki pala itong identity na pinagawa ni Moira at ito nga passport. Dahil kakilala rin pala dito ni Annalyn at kaibigan dito ni Mamushi itong sila Lynette at Annalyn at nalaman niya na nagpagawa nga ng faking passport ito si Moira na sa ganun maiwasan niya itong mga humahabol nga raw sa kanya. At dahil sa kanilang matutuklasan ay hindi na nga matutuloy pa ang pagtakas dito ni Moira sa Japan dahil matitimbog na nga siya ng tuluyan dito kina RJ at ng mga pulis at lalo na dito ni Lyndon Javier at ng iba pa nilang kasamahan. At humingi nga ng tulong itong si RJ sa kanilang mga kababayan na Pilipino na sana tulungan silang makita at mahanap itong si Moira nang sa ganon ay magbabayaran ni Moira ang lahat-lahat ng kanyang mga ginawa dito nga sa Pilipinas at tumaasa naman itong si RJ na matutulungan siya ng mga kababayan niya doon sa Japan. Kaya yan ang ating patuloy na pakaabangan mga kapuso dahil hindi pa magtatagumpay itong si Moira na tumakas dahil sa pagkakataong ito ay mahuhuli na nga siya dito nila Lynette at RJ at Annalyn. At lalo pa na porsigido na nga pagbayaran dito ni Moira ang kanyang makasalanan dahil hindi daw niya bibigyan ng happy ever after na magiging masaya itong sina Lynette at RJ. Kaya gusto na lamang niya tapusin ito, total nagkaalaman na rin lamang ay dito na niya isasagawa ang kanyang plano. Kaya yan naman ang ating pagkatutukan maya-maya ng konti mga kapuso. Dito lamang yan sa abot kamay na pangarap. Yan lang po at marami pong salamat ulit sa inyong pananatiling panonood dito sa aking munting channel at huwag niyo po sanang kalimutan i-like at i-subscribe ito. Hanggang sa muli, marami pong salamat. Bye-bye!